Sunday, good morning. Nagpasalamat ko Ginoo sa may talaw sa kanyang gihatan ng pagkakad. Dear God, for waking us up, dear God, this morning, dear God, into the vision. Dear God, for another day, dear God, Lord, this is the day, dear God, to celebrate your goodness, to celebrate your faithfulness, for your O God. And Lord, we thank you, dear God, sa ikaw Ginoo, kami ng ating diri sa imong palayalang pumanan. And we pray for your O God sa among mga kaisunan na napa sa mga kadalang, dear God, and the sa church, Panginoon magkapunta kung mga kayo na sa ilang part of God. Lord, especially prepare our heart today, dear God. Prepare our soul, part of God. Prepare our mind, part of God. And we pray, Ginoo, ang imong balang spirit, dear God, na magdumala, magalihog, dear God, sa Ginoo, dear God, na service, dear God, na this morning, dear God. Even, dear God, sa mga magkanta, dear God, sa worship leader, dear God, sa mga tutay, part of God. Lord, ang pinaako, wala yung ko sa Ginoo, ang mga hindrances, dear God, ang mga umato sa Satan, part of God, out ka rin mapopo sa patay, diya ka rin, dear God. Okay, kita po Diyos, ang pinapahit diya ka rin mo, dumong himala, in Jesus' name we pray. Amen. Magulisod kita.
nato nga Diyos.
For you only your
How great is your love for me, and Lord, how wonderful. How wide, how deep, how great is your love for me, and Lord, how wide, how deep your love. How wide, how deep, how Touch the hearts with God of your servant, Father, O God. Lord, this morning, Lord God, allow us to experience, Lord God, that joy. Allow us
this morning, Father, O God, hallelujah. Para babayan talaga siya. We open our mouth, church, open your mouth, and declare goodbye. Not everything to the Lord. Sing it everything to the Lord. Tanan din mga katulatuan this morning. Confess we have the Ginoo. For He is our helper. Hallelujah. Para babayan talaga siya. Para babayan talaga siya. Dito may nagkaroon na pinagdagan niya ang ibasik, Father, O God. Speak to your people, Father, O God, who they favor for the God. Lord, wala kami matago diha kay Panginoon Diyos this morning is transparent, Father, O God. This morning, Lord God, is a gift, Lord God, na kami nakaato din, nakasambal na kay Father God. You made us whole, Father, O God. Sa mga panahon, Lord God, that we are broken into pieces, Lord God. Lord, you made us whole again, Father, O God. And this morning, Lord God, bago kami mag-atubang, Lord God, nila sa presensya, bless us, Lord God, from all our unrighteousness, so that we can able to hear your voice, Father God. So that we can able, Father, O God, to draw nearer to your presence, Father God. Lord, this morning, Lord God, we are so amazed by how you love us, Lord God. We are so amazed, Father, O God, of how, Lord God, you mag-apingan, Ginoo. Lord, this morning, Father, O God, ikaw, Ginoo, mag-aanuhin sa matag-usakan na mo, O Diyos. Even, Lord God, tagain yung Ginoo, O God, na galing joy, Father, O God, this morning. Take away, Lord God, tanan nga mga struggles, tanan nga distraction, because, Lord, today we want to focus on you alone, Lord God. We want to focus on your word. We want to focus on your presence, Father, O God. Lord, ayaw tumuti ang kaaway, Lord God, to take away that moment, Lord God, na kami makafocus diha kanimo, Ginoo. Lord, ikaw magatabang ka na mo, Father, O God, na mapanginawa na mo, Lord God, madunggan na mo, Lord God, ang imong tingog this morning, Lord God. Speak to us, Father, O God. And allow the Holy Spirit, Lord God, to move, Lord God. And allow the Holy Spirit, Lord God, to dwell in us this morning. O kinitanan o Diyos, ang ginabalik diha kanimo, dugo o himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church.
Mayroong muta sa mong tanan, na-bless ba ta sa praise and worship? Amen. So, kalungog, amen? Amen. So, for our announcement, regular services, midweek service every Wednesday at 6:30 p.m., prayer meeting every Friday at 6:30 p.m., Sunday morning service starts at 9 a.m., Sunday evening service starts at 10 p.m. We will connect to the headquarters at the NFGC.org in YouTube. Everyday prayer through online to be linked to us by the headquarters at 6:30 a.m. until 7:30. So for our other announcement, January is our Bible reading month. So kung naan ay nakahuman sa whole Bible, please inform po para mapasa sa ato ang headquarters. February 1st will be our General Assembly meeting sa tanan na members. We are required to attend after service. This will be also our denominational service and family day for the month of February as per Sunday siya sa month. February 2, Global Leadership Training. We will send the link in our group chat. So now, let us hear the word of God to be given to us by our dear Pastora Chantal Grace Cabal. Amen. Praise God. Glory to God. So, praise God no, sa karong buntagan ay gihatag sa magkatusa sa buka. And I would like to thank Reverend Cynthia for sharing ang pulpito nga magahatag o preaching today. No, kay karong buntagan si Reverend Cynthia na sa Monte Vista, kauban niya ato ang dear Sister Cindy. No, kay sa kumbaga acknowledge siya tanan no, Sister Cindy no, is nag-train na siya dito. No? So, ang iyang first assignment no, is sa Monte Vista. So, she was accommodated by Reverend Cynthia dito. So, praise God no, na natay mga workers no, ay padala dito. So, again, may buntag sa tugtanan. Are we blessed? Amen. No? We are blessed because we are here. No, kay nabay uban nga nakaroon sa hospital, no, nga nagagila oxygen, no, fighting for their lives. So we are blessed that we are here nga nata sa church, nagalingkod o nagapaminaw sa pulong sa Ginoo because every day is a gift. No mo jud di ang gift nga kanaganing walay kumbaga makakumpara no, the gift of life nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. No mo nang every morning no, every Sunday mag-bless ko no, sa isa namo ka member sa music team. Mag-iya din ang bungad pag every time mag-testimony siya. Ay, pasalamat ko sa Ginoo kang ipukop ako niya karuntaton. Because, true, no? Because, hindi tanan, makamata, every morning. So, we are blessed nga, ipukaw ta sa Ginoo. We are blessed that God extends our life. Amen? So, praise God. So, before ako magasugod, no, so I would like to extend also our heartfelt condolences sa to ang isa sa igsoon sa Mungkayo because one of our members sa Mungkayo died 2 days ago yata, no, due to kanang lung problem. So, we have sa ato ang double branch, no, we would like to extend sa condolences sa family po ni Ate Maricel. She is a worship leader dito sa Mungkayo na ito branch. So, praise God. So, kung ginahangin ang tanan sa pagtito, let us open our Bible or our gadget by the book of Acts chapter 16, verse 11 to 15. Acts chapter 16, verse 11 to 15. Verse 11, from Troas we put out to sea and sailed straight to Samothrace, and the next day we went to Neapolis. 12. From there we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia, and we stayed there several days. 13. On the Sabbath, we went to outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. 15. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house, and she persuaded us.
Please God, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for your word today, Father, O God. Imaghihatan ka na mo. Lord, anoint my lips, Father, O God, that every word na mo gawas, Lord God, sa akong baba, Lord God, there is power, Lord God, there is anointing, Father, O God, to change and transform, Lord God, our lives, Father, O God, na kiniginoo maka-encourage, matag-usa ka na mo, O Diyos, and even, Lord God, sa ikong mga anak, Ginoo nga magadawat sa pulong. Lord, we pray na kiniliso, Lord God, your word, Lord God, buhi, Lord God, na mag-penetrate sa akong kasing-kasing, Lord God, and it will bear fruit, Lord God, na kiniginoo magatubo, Lord God, o kini, Lord God, amo ma-apply sa among kinabuhi, Lord God, o kinitanan, among kinabalik, diha kanimo, dumuwag himaya. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Magaling ko ng tanan. Again, may inutag sa tanan. So, before ko magasutulong, ako sa tagaan kong indot na pahilom ato mga katapad doon, smile no, decide sa imuhang kilig o kilig. No? So it is great ka na ganing every morning mo nga greetings no, sa matag usa. No, because basig wala ka kabalulong ato ang sister dihay dira kay nag-undergo ka na gani kamong atoy, no, nag-undergo ka ng trials, no, so at least man lang a simple hi, no, a simple glance, a simple smile, no, kung ka na get uplift, no, iyang soul, gano'n, na malipay siya, no, because, no, ang kanang matag-usa baya na kanang pag-top, is dako na na siya, no, nga makadasig sa matag-usa sa to, especially coming from our brothers and sisters, no, so this morning, no, praise God kaayo siya gihatag na pulong sa kuano kay hindi siya nga assignment ihatag sa Reverend Cynthia is 2 weeks ago no i-assign ko niya na mag-preach no sa third Sunday of January. So karon mo ni siya gihatag ni Lord sa kuang pulong. So I was kana ganin ka ng upang Lord ko usa man ang nasa kinabuhi ni Lydia. No, are you familiar sa kinabuhi ni Lydia? Kung kinsa ni Lydia sa Bible, usay ro kato kay di ba Bible reading month manato karon. So, ang headquarters, nana sila ay, don't know kung nakasenta, pero sa sige maguna ko ka ng stock sa ilahang Facebook page, ka na sa ilahang Instagram, na pinakita, na murag na sila yung pattern na, di ba, January, 1 month na dyan na. So, every day, usa nga book ang pagabasahon para din malukop ang Old and New Testament. So, lisod ba yan siya kung wala kay guide? So, dito, so, ipalaw na po ang ilang so, dapat po dito ang natin mga ingay ka pangalan sa Bible mo na yung mga tabita, abi na po ka na sa cartoons lang, pero na yung mga names nga, first time na ako na-encounter, but ini si Lydia, familiar na pa sa iyahang life, pero paghatag ni Lord sa kuha nga, pulong sa iya, no? So when I study mo, kanta na sa iyang kinabuhi, na-amaze ko because Lydia was mentioned in the Bible twice. No, twice lang ibanggit ang iyang pangalan niya Lydia. Dira lang po sa book of Acts 14 and Acts chapter verse 14. No, same chapter 16. So dira, pero bisan pa man na si Lydia, twice lang siya mention sa Bible, ang iyang kinabuhi is dako og impact no sa mga Kristiyano dito sa ilang lugar. No? So dito gikuha nato no kanang dili si Lydia Manggol para ma-understand nato ang iyang story. So ako gikuha ng iyang background. So before siya naging Christian, nga kanang gidawat niya si Lord, nga gi-open niya ang heart niya sa Ginoo. She was a worshipper of God. So described siya sa Bible as a worshipper of God or God-fearing woman. Pero si Lydia, dili siya Jews or dili siya Jewish nga by birth. She is a Gentile. No? Isa siyang Gentil. No, dili siya Jewish by birth. Pero matingala ko nga, Lord, she is not a Jewish by birth, pero she is a God-fearing woman. Kaya sa unang panahon doon, ang mga Jewish nung mga tao, muna siya ang kanagaling di are devoted dun na practice diha sa Christianity. But then, sa lugar ng ni Lydia, idako siya sa Thyatira. No? Idako siya sa Thyatira. But then, since na she is a business woman. So, dako ni si Lydia. No, kanang dako siya nga business woman. So, kabalo ko, dagan mga lady, kadaghan mga business woman diri sa tuwa. No, dagan mga negosyante diri sa tuwa. No, so si Lydia, she is a business woman. Ang iyahang negosyo is supply sila or nagahimo sila og mga purple nga fabric. No, nagaday sila. So, nang panahon, uso na day kay na, no? So, isa sa ilahang mga company na pinakadako
produce o kaya mga fabric nga purple. No color purple. No, nalagay ko. Laganan kasi yung story na favorite. Kaya na purple color. No, so she was kanang di, kiniganing, kanang tanyag na negosyante. No, dito sa ilahang lugar, sa Philippines. Nakatira siya sa Piedra, pero ang iyang business manggod is nasa Philippines. So dito siya nagtukod sa iyahang negosyo. So one day, no, so since na isa siya sa kanaganing, since that she was a worshiper or God-fearing person, so dili common sa iya ang pag-ampo. No? Though she was already a worshiper, she was not yet a Christian until she heard the Apostle Paul preach. No? So, bisan pa man worshiper siya, hindi siya matawag nga Christian. No? Kaya wala pa man niya ingon ba nga ka nag-accept ang Ginoo as personal God and Savior sa iyang kinabuhi. But then, kaya sa Karnonggoy, dito manggod sa Filipino, dito sa Roman City, ang ilang gina-practice dito nga religion is Judaism. So, nidako si Lydia, nga mo na practice silang lugar. But then, she was born as kanaganing worshiper of God. Siguro, sa ilang place magod sa Piedra, ang gina-practice sila, most of them nakapuyo mga Jewish no, dito sa Piedra. Pero pagbalhin niya dito sa Philippines, no, sa Macedonia, ang practice dito is Judaism. So, most of the people na nag-live dito is wala kayo nila gina-practice ang kanang mga Jewish galing ng mga prayer, mga Jewish na kanang mga kultura or custom. So dito, pag-abot dito sa kanang sa Philippines, nga nagtukod siya og negosyo, nag-expand ang iyahang negosyo. So, inana ka-bless ang life ni Lydia. No? Ganing, although, matawag na ito nga, dili pa siya ingon ba nga kanang devoted Christian, dili pa siya Christian, pero ang Ginoo is grabe ang pag-bless sa iyahang kinabuhi. So, Lydia is recognized as the first documented convert Christianity in Europe. No, kung basahon na itong yung story sa Bible, sa research ninyo, si Lydia ang pinaka-first no, sa Old Testament, sa New Testament, siya ang pinaka-first documented na na-convert Christianity sa Europe. So, grabe nga nakakanaganing ang life ni Lydia, no, siya ang kaunahang babae, no nga na-baptize, no, or na-Christian, no, sa ilahang place. So, di nga naka-significant ang life ni Lydia. Mamay ko na ito nga, ko, even today, no, ang name ka Lydia, wala ko kayo nakaduhog na ay nakapangalan. Good lang ko na amoy person yan name ni Lydia. Unang na-remember na ko sa Bible study na mo nila, Dijan, anak si nanay. Kung sa ka-important din ngayon mong mga anak is pangalanan ni mo. Ang naganin ko na unaan ni mo ang mga pangalan. No, kay, because their names ay kinain may mga significant meaning. No nga, usay biya kita ang nanay no kada lagi na sunong panahon ko ko sa to kay even ako kay especially but we are not raised kay sa kanang mga Christian galing na kanang pamaagi or kanang na pagpadago is ato ang mga nanay biya magbisog pangalan sa kanang kaindos ng paminaw or kanang unit. No, but then pala kung ato ang ikanaganing i-deep nga kanang palitaw mo sa meaning nga no naa dai mga lindot. No, so because our names will manifest po lang ato ang characters po. No, so dito, balik ta kay Lydia, she was a dealer in luxury purple fabrics based in Philippines. So ang life ni Lydia is naging instrument no sa pag-support sa ministry dito sa mga missionary, especially sa life ni Paul and Silas. Kini magud ng time kauban ni Paul si Silas, no? I believe naka-remember mo ni Silas or familiar mo kay Silas, no? Muni ang iyang nakauban no katong na Kristo siya. No, so Paul, Timothy, and Silas, no, hosting them in their home. So, diri ato makita no nga, unsa kamaayo ang life sa Ginoo kay Lydia. Because si Lydia, wala dimension sa Bible, no, sa kong ingon, twice lang dimension ang iyang name, pero wala dimension kung married ba ni siya, no, or widow ba ni siya, or nga ba siya anak, or widow ba siya. No, so ang uban, ingon, mura ang uban ng mga Bible scholar, they think that Lydia is a single woman. So, dimension po she was, however, in charge of a household. Kaya dito sa unang panahon, ang mga dato manggoy sa time nila sa Bible, ang mga dato, ang ilang mga servants, they consider them as part or member of the family. No, kung mabasa kung atong basahon balik ang sa 11 to 15, ingon diha, na atong i-open sa Ginoo ang life, ang heart ni Lydia,
iyang gidawat ang Ginoo kauban ang iyang mga household. So, but then wala gi ko nang mubaga specify kung kinsang household ang pasabot dito, kung iya ba mga servant, iya bang family. But then gibaptize si Lydia together with her household. So dira na to makita ba nga unsa ka maayo ang kinabuhi sa Ginoo no sa life ni Lydia. No, again, ingon dira, from there we traveled to Philippi, a Roman colony, and leaving the city of the district Macedonia, and we stayed there several days. God is so good. Yan naman, ilan naman nag-ibo kay Lydia. So God knows that Lydia is a worshiper, ang kanang God-fearing woman, pero wala pa niya na-encounter ang Ginoo. So ang naitabo, ini sa mga previous na verse kung basahon ninyo, na ay one time diha ang nalabulog si Paul, nga murag na ay gi-reveal siya ang Ginoo, murag nakadanggo siya. Ana ay taong nangayog tabang diha siya, pero dili si Lydia, isa ka lalaki, no, nga nag-ask of help sa iya. Ha? So after that night, nadangguhan niya, ni-travel si Paul into sa place, anang lalaki nga nangayog tabang siya. Ha? Pero grabe ang Ginoo kay nganuman, murag gi-reroute niya ang kanaganing pag-travel nila Paul, na kailangan niya moagi dito sa kung asa si Lydia. Kumbaga, ang destination nila is dapat direct dito kung asa kung lalaki nga nag-ask of help siya, but then God reroute ang ilang destination. So, kailangan niyo moagihan yung place ni Lydia. So, moto sa verse 13, on Sabbath day, we went outside the city gate to the river where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. Because unang panahon man going, ang lugar nila po ang gatwa dito sa Philippi is kanang doon lang sa river. So besides sa river, kaya kung gingon ganina Roman place mabuti siya, dito is wala pa kayo nagatungkod o mga sinagog. Ang sinagog manggod is a place of worship. No, so unang panahon, ang tawag nila sa place of worship is sinagog. So sa karon, so the church, the temple, ana. So sa unang panahon, nagpan sila Paul mga nag-expect sila o kanaganing murag sinagog sa ilahang place sa gawas. But then wala sila nakita. Ang ilang nakita is kanaganing mga babae na nag-gather. So giadtuan nila Paul because that is their mission, no nga, to share the word of God. So silang pag-adto, wala po silang nagtaho, kay isa si Lydia at mga babae kay ilahang pag-assuran. So one of those listening women was woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. No, so dito nakita ni Paul, o dito na-encounter ni Lydia sa si Paul. So first na nila nga meeting, dili na sila magkaila before. First meeting na nila. So first meeting pa lang ni Paul o ni Lydia, because Lydia is a worshiper. Kung saan isa mo siyang life, i-open sa Ginoo ang heart ni Lydia. Dili si Lydia nag-open sa iyang heart sa Ginoo, but si Lord ang nag-open sa iyang heart. No, God opened her heart, o dito gidawat ni Lydia ang pulong sa Ginoo, pinaagi kang Paul. So in verse 15, nakabasahon. Sa 14 ay, she was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. No, see, although Lydia is a worshiper of God, since naihanan iyang karakter, dili lisod siguro sa iya nga i-accept ang pulong sa Ginoo through Paul. Pero ang first na nag-move dili ang Ginoo. No, God opened her heart sa pagdawat sa pulong ni Paul. Noong right then, agad-agad nagpabaptize si Lydia. Tapos kauban pa ang iyang household, and dili pa dito nag-end. I-open ni Lydia ang iyang panimalay para sa ila Paul, ila Timothy, and Silas. So, dila na itong makita ba nga first encounter dito ni Lydia. So, makonsider na stranger man sila sa kuha. Pero si Paul, ang ilang tumong dito sa may Philippi is na-share of gospel. And then si Lydia she was known as a businesswoman. No, dato siya, known siya sa ilang lugar. Pero makita niyo ang spirit of humility sa kinabuhi ni Lydia. No, gidawat niya ang pulong sa Ginoo. Because church right now, bihira lang sa mga kayo nato, mga natin, mga dato, maayo nga mga negosyante, nga mudawat ang pulong sa Ginoo. Ano man? Because some of the businesswomen, they rely on their resources. No, they rely on their kanaganing finances. No, bihira karon nga kung mag-share ka gani og pulong sa Ginoo, or even kanang padawaton nimo sila sa pulong sa Ginoo or sa Ginoo, bihira lang ang mudawat o ma-accept. Because
Karon man good is especially sa time na kung magalingan mo rampant kayo mga tao nga magpadato. So dili kaya sa mo na remember na ko sama sa akong iwali before dili lain or hindi masama ang pera. No, ang kanang lain is kanang imuang himuon nga Dios no ang warta. But then the opposite ang sa life ni Lydia because kanang she is a God-fearing woman, dako pa siya. And then, gidawat pa niya ang Ginoo. Ngayon na ito nga, grabe ka bless ang iyang life, ang iyang encounter no diha sa Ginoo. No, so dira makita na ito nga, unsa ka maayo ang pagmold ng paglihok sa Ginoo sa iyang life ng Lydia. And dili no makuha ko because when I was studying to the Word of God, clearly she loved God and she wanted to support those who carried His Word. Nowadays, ang kining hospitality is usahay dili makita mismo sa ato nga mga Christians. No, ang kining hospitality is usahay makita nato, ma-feel nato sa mga non-believers. No, so ano ko Lord, ang kining life ni Lydia kay imuhang ka na ganing gusto nimo ma-apply or madunggan namo is very reality no sa ato kana ganing realidad siya. Kay karong panahon man gud ang mga tao very vigilant ta no sa mga tao na nakapalibot sa tuwa, sa mga tao nga mga strangers sa tuwa. And sometimes sa kailangan nako sila kanang murag dili tay ana agad-agad ko open no magudawat sa ila sa ato ang panimalay. No but then Lydia wala siya nag-hesitate nga paatuan sila po sa ilang balay open iyang balay para sa ilaha. Na-start o nag-expand ang ministry dito ni Paul. Ang balay nila Lydia ang first na naging home church or kumbaga ang first na naging lugar na kung asa nag-gather ang mga Bible study. Then after that, ang mga uban na mga believers, they follow kung sa ang gihimo ni Lydia. So ang mga uban na Christian believer dito sa Roman, ilan na po i-open ang ilang mga panimalay for Bible study or for visitation ba or for cottage prayer. So dito nag-start ang life na mas naging smooth or mas nag-grow pa ang life ni Lydia. So imagine no, sa pagdawat ni Lydia sa Ginoo, kay i-open ni Lord ang iyang heart, mas i-grow, mas itubo siya, hindi lang in finances, but then ang pulong sa Ginoo naging naging channel pa siya nga daghan nga mga Christian believers no nakaila or na mga nakadawat diha sa Ginoo. So Lydia realized that her old life and possessions now belong to the Lord, and she felt a sense of peace and freedom. Because although she is kanaganing God-fearing, murag si Lydia man during that time, ang iya is business, no mag-run o business. Pero since nalidawat na itong moment na gidawat na niya si Lord as her personal God and Savior, tanan niya nga possession, wala niya giangkon. No, ana siya ang iyang old life, ang iyang possession belongs to the Lord. So how important nga ato ang mga finances, church? How important nga ato mga resources is ato siya nga naganing give glory to the Lord. Nga naganing everything nga nasa tuwa, dili ni ako ang ipahirang marami sa Ginoo. What dili siya is ikan diha sa iyaha. No, so now na nadawat na ni Lydia ang Ginoo siya kinabuhi, she had a new Savior which is Jesus Christ. She had a new purpose in life to serve Him and love others. She had a new joy, seeking to be effective and successful in sharing the gospel with others. So, muna siya ang tulong ka area sa iyang life na na-open when she opened her heart to Jesus. Because church, dagan sa tuwa, baka talaga ko nga, Lord, tinuod no nga, we accept you as our personal God and Savior. We have relationship diya sa Ginoo. We have intimacy diya sa Ginoo. Pero sometimes, i-open ba na to ang tanan diha sa Ginoo? No ka na bang i-open na to akong heart, pero ang atong pocket naka-close. No, i-open na to akong heart, pero ang atong door naka-close. No, i-open na to akong heart diha sa Ginoo. Pero na yung mga areas sa atong life, na wala pa na to siya i-expose diha sa Ginoo. No, naka-hidden diha po siya diha sa God. So, it is a blessing, but Lord, it is a blessing na encounter na mo si Lydia, no, sa mong kinabuhi. Because Lydia opened everything diha sa Ginoo. No, kung sa importante nga ato ang time to open ato diha sa Ginoo, atong ihala diha sa Ginoo. Because number one, church, is dili lang ang ato ang finances, ang ato ang kaya. Kung halimbawa ka sa life, hindi din mo she is a businesswoman. So number one, na pwede niya mo-offer kay Lord is ang iyang negosyo, no, ang iyang finances. No, but kung may nga Lord, wala
same as Lydia, wala mo ko'y mga negosyo nga sama sa nga nakadako ng negosyo. Dili lang kwarta kinahanglan sa Ginoo. Your time, no your presence, no your love, no your service. So, dili lang ako ang kwarta, ang pwede na ako mo-open diha sa Ginoo. So right now, church, daghain kaayo nga managaning nag-start at 2026 January, nga managaning grabe ang mga news sa TV, no? Grabe ang ato ang, I don't know kung wala na ka-experience na sa month pa lang sa January, daghan kong mga kaila or close friend organic na namatay. No, lately lang ako ang parang first family din ako na naka-close din sa Davao City no dahil 2 weeks ago nung gilubo siya kung Thursday due to leptospirosis. Kaya wala rin siya sakit, no? Katulad yun ang sakit nung dapat sa iya. So, muna silang first family na very close kaayo naman nung pagabot ako sa Davao City. And then, after pala ka days, dagan ko ka ng mga kaila ba lang, mura ko, bisa lang ko nabali ko nga doon, sa isa kasi mana mura dagan, makaipuka ng kaila nga nangamatay. Uy, pero God is talagang making us up ba sa realidad ba nga, dili na to hawak ang ato ang time. No, dili na to hawak ang ato ang oras. No, kung halimbawa man, anytime, God will take that time sa tuwa. No, makahangyo pa ba diyan sa duwa? Lord, extend mo nga yung oras ko. Lord, extend mo nga yung time ko. Kasi dagan ko wala na offer sa inyo. Dagan ko wala i-open sa inyo na kailangan ako, karon pa na ako i-open sa inyo. Kailangan pa na ako karon ihala diha sa inyo. So right now, church, if wala man tayo ka ng thousands, billions, or millions sa ato ang savings account, but we have time, ato na ihala diha sa Ginoo. Let's open our time to the Lord. No, let's spend time to the Lord. We have 24 hours a day. No? Grabe naman siguro kung magana sila sa ito, in front sa ito, kapag istorya na, grabe naman lang 2 hours a day lang siguro kung kakayon sa mo, enough na siguro na. No, so, ganang kailangan pa ba na itong nang-Ginoo mismo makikiluwi sa ito? Wala ko sa'yo kung imagine mo, grabe no, si Lord ka nga ito ang pangiluwi sa ito time, no? No, are we that selfish? Nga ihatag sa Ginoo nga, si Lord ka ng 15 minutes lang ha, ka ng Bible reading. No, sometimes, we didn't aware that we are selfish sa ito ang time because we spend much time sa itong personal na kinabuhi rather than offering it to the Lord. No, sa life ni Lydia Manggol is she is not a Jewish by birth. She is a Gentile, but she is a worshiper of God. And then, here comes nga ni abot si Paul, na-encounter niya si Paul. God opened her heart. Kung sama sa kong ganina sa ilang encounter ni Paul, dili si Lydia ang nag-open sa iya kaya sa Ginoo. But ang Diyos mismo nag-open sa iyang heart. And good thing is, si Lydia is very acceptable sa pulong sa Ginoo ginang-encounter. So I believe, church, no, we are here right now, gidawat na ako ang pulong sa Ginoo. No, kay dili man ato ngayon, no, wala na to gidawat ng pulong sa Ginoo, nga i-declare na to, i-proclaim na to ang Christian ta. So since nga may una tong ay Christian ko, ibig sabihin, nadawat nimo si Lord as your personal God and Savior. So after the acceptance sa pulong sa Ginoo, asa naman ka right now? No, after the declaration, the Lord, I accept you as my personal God and Savior. No, where are you right now sa imong relationship sa Ginoo? Asa na ba ka na stage, nag-level up na ba ang imong relationship niya kay Lord? Asa naman ka may intimacy? Butang na to the scale 1 to 10. Asa naman ang imong intimacy diha sa Ginoo? No, na-reach na ba nimo ang katong intimate relationship with the Lord? Or hantod na lang ka dito sa acceptance niya as our personal God and Savior? Remember, church, no, our salvation is dili lang to dito sa gidawat nato ang Ginoo as our personal God and Savior. We have to work sa atong salvation. No, so dito ba makita nato ba nga frankly ang faith ni Lydia is kanaganing naadayon ang pagdawat niya sa pulong sa Ginoo. So God opened her spiritual ears, spiritual eyes, even ang iyang heart niya sa Ginoo. Na-remember na ko katong isa sa midweek service na mo dili no, i-share niya siya ni Pastor Nonoy, ano siya nga. At sa Book of Revelations, dila na ito kabasa, anang the second coming of the Lord. So, naalit ko daw kanang mga Christian believers ba, they were Christians, murag history lang niya kaya nabasa ko niya, no? Ganing, sa panahon ba nga maabot ang Ginoo, no? Kaya tungod, ganing, dili open our spiritual ears, basig, dili na tumadunggan ang katuganing, or pagtawag sa Ginoo sa tuwa nga mabalik na siya.
Nung una usa ka importante nga Lord, i-ask na ko sa Ginoo, Lord, open my spiritual ears kay basi sa imong pag-abot, tulog kayo ko dili na ko madunggan ang imuang tingog nga niabot na diay ka or ang mga trumpeta. No? Dili na ko madunggan ang mga trumpeta pag matanong ko na ana sila gigaga na dai sila sa Ginoo. Nya kita tulog kay to kay close ang atoang spiritual ears. So sa ka importante that we will ask the Lord for the spiritual ears nga madunggan na to open ang ato ang pagdungog diha sa iya para madunggan nato ang tingog sa Ginoo. Because church baka mamaya si Lord sige na lang o sige tagin mo nga Lord speak to me. Pero si Lord ay nagasulit sa to ang close lang ang ato spiritual ears. Ano man? Because naghan pa ta sa atong heart nga wala pa na open diha sa Ginoo nga atong itago, and that sin will hinder us from hearing the voice of the Lord. No, so usa ka importante that every day we have to confess our sin diha sa Ginoo. Always yun na siya gina-remind ko na remember na ko no ni Reverend Cynthia nga always yun na niya gina-remind sa to confess to repent to the Lord every day. No kay dili na to na ma-perfect every day nga kanang righteous ta. No kay sa pagawas pala sa tong balay atong mata pala makita dili maayo maka comment lagi ta na display ni tawanan ni. Pagawas pala sa balay so nakasala na ta. No, pagawas pala sa balay, pag manilingan ka, nadagan na kahit mga countless ng mga sala, no, nga nabuhat. So, dila kung sa ka-importante ang confession of sin. Kung sa ka-importante ang repentance. Because, we cannot make ka ng ato kinabuhi na one day perfect. No, ang Ginoo lang jud. No? So, we have to ask God for guidance. We have to ask God, Lord, igiyani jud ko, sa pagmata ko, ano, every morning jud, no? Na-practice yun ako gawa ko, i-share sa mga baka tong sa klase naman sa MIT. So, kay Reverend, isa to, tabo kayo, na babae. Basta ka itong Abina, no? Si Reverend Abina, na na-teacher na ko, na-imo to kay, after the convention, kaya mga 2 weeks, kaya tawagin ko lang nila klase, kaya grabe, jet lang doon, no? Dili sa Philippines, kaya yun, din kaya ang time difference na to sa ilaha. No, anak pa siya sa buha kay, anak pa siya class, sorry, na absent na siya buha ka session, na siya, bakit kaya na siya bisan wala pa siya sa duha ka session, nag-egda siya, pero ang iyang prayers, baka grabe, bibenta sila with class of prayer, so, ina-adore yun lang ko sila, grabe lang practices of prayer, so ano siya ka, everyday, siya na share sa mga everyday, pag mata sa buntag, no, you have to confess nga, you have to offer your God your mouth, you offer sa inyo ang imuhang ilong, you offer sa inyo imong mata, dalunggan, bakbaktanan, tarang part sa inyong body. So, nangatawa ang mga, kasi pwede ko na muna guess yung pasabot. So, nangatawa may nag-wonder me. So, na isa ka student, mga classmate ko na kung ano naman i-offer ang mga class. So, ay siya ka, dili ka na literal ma-offer ang imuhang physical body. But your spiritual eyes, your spiritual nose, your spiritual mouth, bakit man? So, that sa pagmatan mo sa buntag, malikayan mo nga makasalah ka. Alagan ko, I am amazed yun nung isa sa mga prayer yun ako yun nung mga Lord, tanggala jud sa kuang mga mata ang kanaganing judgmental eyes. No kay kanang pag kauban na mga music team ang good, no, especially kana mga garawon nga members sa worship team. Pag mag-atumid mall, kanang alam niyo pag may connection kayo na makita ka lang sa mata na magtanaway lang mo pero kabalo mo isa lang mo ka person nagitanaw. Wala na niya gisulti pero nakasala na mo through your eyes. So ano mo ko Lord kay talaga din as a Christian believer, we are blinded. Ang tama may mong mali, ang mali may mong tama. No? That is the deception of Satan. Mojo na ang number 1 nga talaga ni gina-target or kanang ginagamit ni Satan ang deception. No, ang mali may mong tama, ang tama may mong mali. No, even in our eyes, even in our action, in our kanang pagsuryata. Munang usa ka importante nga tanan atong i-offer diha sa Ginoo. Munang if we don't have like Lydia nga naay dako nga kwarta or negosyante nga daghan kaayo siya resources, we have to offer the Lord no our talents, our time, our service. No ang kanang service is kalakip na diyan ng obedience. No how important obedience diha sa Ginoo because sabi nga ni nanay, ano siya? Delayed response is to obedience, no? Kung naaman ang mga pagsugod sa Ginoo sa tuwa and then na-delay ta sa pag-response diya sa sugod sa tuwa, it is considered as disobedience. So, dila na ito makita, even sa mga apostle, no, sa unang panahon, grabe ang ilang
obedient diha sa Ginoo. No, to the point gani nga kanang nahimo silang martyr tungod sa ilang pag-serve diha sa Ginoo. So we are blessed right now, church, nga dili na ta kailangan maka-experience of stone to death para lang mag-serve sa Ginoo. Dili na ta maka-experience of gani grabe nga gani para sa lang experience sa una nga ginabuy-buy jud sila, ginatakbuy jud sila. So right now, God is speaking to us no sa life ni Lydia. Because when God speaks sa life ni Lydia, He offered her life diha sa Ginoo. Dili lang iyang kinabuhi, ang iyang entire na household. So na-bless ko diri sa All Nations nung natay mga cell group nung ang kanaganing gi-open ang ilang mga panimalay sa Bible study. Noon ay mga ang kanang this year ay started last year di ay daghan na sa mga cell groups nung na daghan na nga mga members no nga nagdawat diya sa pulong sa Ginoo nga kanaganing naadto ang ilang hospitality no sa ilang panimalay. Glory to God. No kanang ato mga gina cell group is na diri sa church no member na sa simbahan no. Praise God that they open not only their heart to the Lord but ang ilang mga panimalay. No, yung anak ka kanaganing anak ka powerful ang pulong sa Ginoo. And I believe when you open your house to the Lord, dili lang ang pulong sa Ginoo ang mga sulod sa imong panimalay, kauban dira ang blessing sa Ginoo. Because you open your heart dito sa mga isubo sa Ginoo nga gipadala nila sa inyo. Praise God. So diri sa life ni Lydia, naay tulo ka area. Ay upat ka area nga ato ang batunan diha sa iyang life. Number 1 is worship God, and He will open your heart to respond to Him. So it isn't exclusive to Lydia or to Bible times. No, it works for us today. If you worship God, giving Him the honor and glory, He will work in our hearts and our lives. So dito, number 1, nag-open ni Lydia ang iyang heart. So sa unang panahon, when God works sa life ni Lydia, dilitan ko siya may tabo sa kinabuhi ni Lydia. But may tabo na siya sa tuang life today. No, I believe naman ma-observe nato that God is working in your life. God is working sa imong negosyo. God is working sa kung unsa man ang imong ginatubang karon right now. Halimbawa, you're experiencing kanang trials, pagsulay. No, kay ang trials nun jud buo ka jud na ang dili nato malikayan. Halimbawa, you're experiencing trials right now. When God opened your heart, nga siya nakasulod sa imong kinabuhi. Sa nag-experience ka of trials, dili na nimo ginatubang nga ikaw lang isa. Kay naa naman si Lord sa imong kasing-kasing. So ginatubang na imo nga kauban ang Ginoo. Muna when you face trials, face it with confidence. No kay dili man nagay usa sama sa ato team last year. We are the year of conquest. We are conqueror. So physically nagatindog ka mag-isa, nagatubang sa imong problema, but behind your back na ang Ginoo, nasa imong giliran, nasa imong atubangan. No nga nagatabang diha sa imuha. No, God will fight for you. No, sama sa always nato gina-claim. God will stand before you. So church, no, dili ta magatubang ang problema kanang galing murag bulay ka lang ta kay nalaya kay na Lord ka kay na kay Lord. Na galing murag lugmok na jud ka nga murag wala na jud kay pag-asa. Remember, God lives in you. No, God is within you. No, sa imong pagkawat sa Ginoo, gitagaan na kaniya og helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith. Tanan na siya, the armor of God is in you. So, naara na sa tuwa kung saan nato paggamit. No, so church, always remember, pag nagatubang ka sa ato mga problema, ayaw atubang ang problema nga murag makita sa imong nauna na sa lubang ng problema. Face that sama sa kay David. Atubang ang imong giants with confidence. Atubang ang imong giants with courage. Because you are not facing that alone. Na ang Ginoo. No, ayaw kahadlok. No, because from the very beginning, till din naman ang yawa. Kaya si Satan manggoy, buwan na isa sa mga tactics ni Satan, nagapretend na siya, na kanang hari siya. No, nagapretend na si Satan na kaya kaayo kaniya istangudan, kayo kaniya ka na ganing pilihon. No, so ayaw padala sa yawa. No, because God lives in us. No, so dapat mag-manifest sa tuwa jud ang pulong sa Ginoo Church. No, usa ka importante jud that every day we have to read His Word. Every day we have to eat spiritual food. Every day we have to eat, no, para balance. Kaya nga naman sa mga panahon nga na mga pagsulay, dito man tamag, kuha sa tuang kusog.
No, amen? So number 2, be generous and hospitable. Be open-handed. Lydia didn't hesitate but opened her household to Paul and his companions. No, so dira na ito makita ang pagiging generous and kanang hospitable is very important sa ato ang Christian living. And mind, because when we open our hearts sa mga, for example, sa mga cottage prayer, sa mga Bible studies, ibig sabihin, we are acknowledging the Word of God. We are acknowledging the blessings sa atong panimalay. No, because every time the Word of God works in your house, magpabilin na siya sa inyong balay ang mga pulong sa Ginoo. Especially, nga na ang declaration sa ato ang mga reverend, na ang revelation na to. Kita mismo, na as we speak, as we declare, diha sa ato ang mga pag-ampo sa atong panimalay, sa pagdawat nato sa pulong sa Ginoo sa atong panimalay, magpabilin na siya sa ato ang panimalay. So it is very important na mahimo jud tang generous. No, mahimo jud tang hospitable. No, nga nagani na remember na ko to Wednesday ang preaching ni Sister Sylvia 2 weeks ago. No, about kana ganing unsa ka importante ang gathering. No, especially sa church, no, brothers and sisters in Christ. Unsa ka importante nga naa jud ang pag-tap one another. Because wala ka kay balo sa isa ka semana unsa ang giagihan ana ni brother, unsa ang giagihan ana ni sister. No, so sa naay mga simple gathering na naa ang kanaganing pag-share sa pulong sa Ginoo, a simple kamusta ka sis, no, a simple ka na ganing smile, no, a simple ganing pagtap saya baka unsa man imong problema karon no, wala jud ka sa Ginoo. Wala man ta kabalo silang gagyan, but then once nga ako na siya isuti sa ilaha, makahatag na siya og comfort. Wala kung sa ka-important na gina-encourage na sa Ginoo. No, be generous, be hospitable, no, be kind. No, sa ato ang matag usa. Same as what Lydia, no, dahil sa ila Paul, ila Silas. Nga kanang iya jud sila gitagaan og way, gitagaan niya og place sa iyang balay. No, so dili lang balay ang gi-open ni Lydia dito sa ilaha, but she opened her heart diha sa ilaha. Kaya dito na-start ang ministry, dito na-start na-grow, no, ang ministry dito sa Roma. So number 2 and number 3 is be confident. Not in yourself, but in the God you trust. Lydia trusted that her conversation was real and that God was able, and therefore she should use her resources to help other people. No, dira no sa yung ganina, be confident. No, not in yourself, but in the Lord you trust. No, sa pagkatubang nato sa mga pagsulay, be confident na kaya ayo sa Ginoo. No, nga mag-stand kaya kay sa Ginoo nga piltihon kanang imong inaatubang. Amen? Agree on that? No, nga kaya kaayo sa Ginoo. No, katong remember ninyo, we have a very big God. No, do not put the Lord sa isa ka box nga gamay kaayo because we have a very big God. He is omnipresent. He is omnipotent. He is omniscient God. No, so kabalo ang Ginoo sa imong pagsugod, kabalo ang Ginoo sa imong katapusan, church. So karon no sa ato ang kinabuhi, no, we have to recognize Lydia sa atong kinabuhi. No, we have to recognize na Lord, it is my prayer that same as Lydia, nga gi-open mo ako ang heart, and it is my part to open diha kanimo ang ako ang time, i-open diha kanimo ang ako ang resources, i-open diha kanimo Lord God, everything nga naa sa kuha. No, kung naa pa man area sa atong life right now, wala pa nato i-surrender diha sa Ginoo. So it is the time. Because God already opened na kanaganing a window diha kanimo. God already opened the door diha kanimo para maka-access siya sa imong life. So kung dili magud nato tagaan si Lord of access sa atong life, dili siya kasulod. Amen? So we have to open everything diha sa Ginoo para maka-access siya sa imong kinabuhi. Para ang Ginoo na ay authority diha sa imong kinabuhi. Kaya kung dili nato tagaan si Lord of authority sa atong life, it means kita pa mismo ang nagabitbit sa atong authority. Kita pa mismo ang nagadala sa atong kinabuhi. So church, we will not waste the time, we will not waste the moment, we will not waste ang gift na gihatag ni Lord sa ato. The gift of life that we have to endure na kauban siya. No, because time is kanaganing dingon gid nila no, time is short, so you have to enjoy every moment. Enjoy every moment na kauban ang Ginoo. Ganaan jud ang presensya sa Ginoo. No, kay lahi jud ang kanaganing joy, lahi ang kalipay
nga naa ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Because everything will be kanaganing murag light lang siya nga dito. Naa kay gatubang nga pagsulay, dili ana kabukat imong bation. Nanuman naa ang Ginoo nga mo'y nagabitbit sa imong burden, naa ang Ginoo nga nagabitbit sa imong problema. So church, we have to be confident sa ato ang Ginoo. Nga kaya nato kay na siya i-surpass, kaya na kay nato siya i-conquer. Kay naa man si Lord nga nagahuban sa tuwa. Because we open our heart diha sa iya. We open our household diha sa iya. Amen? Then, number 4, be persuasive. So Lydia persuaded them to come to stay in her household. So dito sa last part sa 15, murag gipugos ni Lydia nga, come, no, adto mo sa ako ang balay. No, you are very much welcome sa ako ang balay. So dito makita nato no, na ang life ni Lydia, twice naman siya ginention sa Bible, but her life plays a very significant role sa Biblia. Because her generosity, kanang iyang pagiging hospitable, ang kanang iyang pagiging open no, sa mga workers sa Ginoo, helps ka na ganing kila Paul, kila Timothy and Silas. It helped them na ma-spread ang pulong sa Ginoo. And karon sa ako ang panahon, church, God is speaking to us to open our heart. Kung na-close man na siya, hinay-hinay, God asks us no nga, open our heart yes siya. Kung wala man tayo resources na same as media finances, let's open and let us offer our time diha sa Ginoo, our service diha sa Ginoo. Because karon no, ang problema sa mga Christian believers na daghan nag-struggle no church is sa time. Because some of the kalaganing mga believers, they don't have much time to offer to the Lord. Kaya naman nakaon na sa mga butang sa kalibutan, nakaon na sa social media, no, nakaon na siya sa mga daily activities nato, mga daily routines nato. So dili na tulad to ng time ba nga pagmoingon ta sa Ginoo nga, Lord, here I am ready. Pero wala na kay tiil. Lord, here I am, use me. But you cannot able to speak to the Lord, you cannot able to share the gospel kaya wala na kay voice. No, so usaon pa man pagamit ni Lord sa imuha. No ko, wala na ang mga parts or areas sa imong body nga pwede nimo i-offer unta, ang katong time magitawag ka sa Ginoo, but then you are not available. Karon kay, mingon ka sa Ginoo nga, Lord, ready na ko. Pero ang Ginoo na ang nag-surrender sa imuha. No, so let's not waste the time nung kaya pa kayo nato magpagamit sa Ginoo, paggamit ta. No, let's not waste the time ba nga sa pagtawag nato sa Ginoo. Na-adjust kanunay no ang submissive diha siya. Amen? So today akong ginahangyoan tanan sa pagpinto. And let us pray to the Lord na pakayo na to sa Ginoo this morning, church ba nga. Same as Lydia nga na iyang open heart, hindi lang sa pagdawat sa pulong, but to accept those person hindi gamit sa Ginoo sa iyang kingdom. Let's ask God na mag-manifest sa tuwa ang the fruit of the Holy Spirit. Lord, Heavenly Father, O God, this morning, Father God, it is our prayer, Father God, the same as Lydia, Lord God, in the Bible, you know, that you open her heart, Father, O God, she accepts you as her personal God and Savior, and you bless her, Father, O God. You expand her territory, Father God. And Lord, it is also our prayer, Father, O God, not only with the finances, but Lord, sa among kasi po Diyos, open our heart with God. As we surrender it to you, Father God, speak to us, Father God. If we are area God sa among life, napang may area God sa among kinabuhi God na among pagitago ni Jesus. Help us, Father, O God, to surrender it to you, Father God. Because this life, God, is not ours. This is yours, Father God. This life, God, everything we have right now, this is not belongs to us, God. This is yours, Father. And Lord, this morning we acknowledge, Lord God, na kung saan ang naan karon, this good life, the good health, the good reputation, Lord God,
the good position, Lord God, it belongs to you, Father God. And Lord, we pray, Ginoo, na kini ang mga panalangin, kini ang mga salapi, kini, Lord God, na mga position, yung piyal ka na, Lord God. Teach us, Lord God, kung saan na mo, Lord God, pag-expand, Lord God, na magamit diha sa mga kingdom, Father God. And Lord, this morning, Father God, hear our prayers. Hear, Lord God, the prayers, Lord God, of your people, Father, O God. And kahit na po naaman, Ginoo sa amo, Lord God, naaman, Lord God, din, Lord God, ng mga servant ni mo, Lord God, na nag-ampo, Lord God, ang revival, Lord God, praying, Father, O God, for comfort, Lord God, praying, Father, O God, for joy, Lord God, praying for restoration, Father God. Lord, ikaw, O Diyos, ang maghahatag diha sa ila, Lord God. Ikaw, Ginoo, maghahatag sige ka na mo, Father, O God, do not allow the enemy, Ginoo, to take away, Lord God, the joy, to take away, Father, O God, authority, to take away the powers, Lord God, yung ihatag ka na mo, Diyos. And Lord, we pray, Father, O God, kung sa manakalalong ang pain na naahan na mo, Lord God. Your love is deeper than that pain, Father, O God. Kung sa man ang ibaki, Lord God, na sorrow today, Lord God. Kung sa man ang mga kabugato, Lord God, sa akong kasing-kasing, Lord God, na dugay na namo idaladala, Lord, we surrender it to you, Father, O God. And we pray, Lord God, turn that sorrow into joy, Father God. Turn that sorrow, Lord God, into dancing, Father God. Because, Lord, we cannot see the future, only you alone. And Lord, kung makita na niyo, Ginoo, nga sa ang mga decisions sa kinabuhi, sa mga plano sa kinabuhi, Lord God, o makadaot man ang mo, Lord, reveal it to us, Father, O God. Give us even knowledge and wisdom, Lord God, on how to handle everything, especially sa mga decisions, Father, O God. And we pray, Ginoo, ikaw, O Diyos, ang maghahatang, Lord God, ng confidence ka ng, Lord God, to face the giants sa among kinabuhi, Lord God. And even, Lord God, na mahimo mi Ginoo nga kind, mahimo mi Father, O God, na hospitable, Lord God, mahimo mi Father, O God, na generous, Ginoo, sa mga tao na nakapalibot ka na, Father, O God. Use us as a channel of blessing, Ginoo, sa mga tao na nakapalibot ka na, O Diyos. And Lord, this morning, Father, O God, we thank you, Lord God, for sharing to us the life of Lydia, Ginoo. For sharing to us, Lord God, kung sa Ginoo, ang tama nga pag-obey niya kanino. Kung sa Father, O God, ang dapat pa na mong i-open niya kanino, O Diyos. And thank you, Father, O God, na hindi mga tulong, Lord God, magpabilin sa among kasing-kasing, Lord God. It will remind us, Lord God, it will encourage us, and it will bear fruit, Father God. And do not allow the enemy, Lord God, to take away this seed, Lord God, na naasa ang kasing-kasing. We thank you, Lord God, and we glorify your name, Jesus, at pinitanan ang ginabalik niya, kanino dumugog himaya. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let us stand and let us prepare our lives and our living. Let us come and below. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, Lord, salamat kayo, Lord God, sa mga blessings, Lord, na yung binahatag sa mga, Lord God. Lord, salamat kayo, Lord God, sa trabaho na yung binahatag sa mga, Lord God, sa future, Lord God, sa mga duway kalayan, Lord God. Lord, bless, Lord God, tayo sa mga Lord God, kasi yung mga, Lord God, bless, Lord, yung mga nagkatag, Lord God, yung mga gusto magkatag, Lord God, balik sila, Lord, sisik, ibigay ang mga akaw, Lord God. Lord, salamat kayo, Lord God, ikaw, Lord God, na nagkatagbo, Lord God, sa mga talangin, ang inahangan, Lord God, Lord God, ang gahatas sa among mga ang gahatas sa mga Lord God sa tanan-tanan. In Jesus' name I pray, Amen.
pabilin kita sa pagtutog, alam sa pag-music prayer. And before that, let us sing one higher. Thank you, Holy Spirit, sa pag-ibig sa mga ginagawa today. And Lord, ikaw Ginoo, maghahatag ka ng word ka, yung Spirit ka, na protection, guidance, palugan sa matag isa. Lord, ikaw Ginoo, maghahatag ka tayo kalipan, Lord God, sa matag adlaw. Even, Lord God, as we face another day, Lord God, ikaw ang Diyos sa mga uban ka na kung para sa heart. Especially, Ginoo, sa mga students, we pray for their protection, Lord God, silang pagbiyahe kanunay. Lord, sa mga nanay, Father, O God, we pray, Father, O God, for wisdom, Lord God, courage, Father, O God, even dito sa mga tatay. Lord, to all the members, Father, O God, sa matagsakan na mo, ikaw, O Diyos, ang magagiya ka na mo, Father, O God, even, Lord God, sa mga nagabiyahe, Father, O God. Lord, this morning, Father, O God, nag-aampo kami, O Diyos, ikaw, ikaw, magpalayo ka na mo, Lord God, sa isa-isa mga skills, o sa mga temptations sa kaaway, Father, O God. Lord, ikaw kanunay, mag-reveal ka na mo, Father, O God, hasing mo ako, Lord God. Let your word, Lord God, manifest ka na mo, Father God. And Lord, we pray, Ginoo, na ikaw, Ginoo, magatabang ka na mo, Lord God. You are our source of strength, the source of our power, Lord God, sa pagkatubang ng Ginoo sa mga pagsulay, O Diyos, that you will be, Lord God, forever, Lord God, nanuban ka na mo, that you will never leave us nor forsake us, Father, O God. And now, may the Lord God bless you, keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face on you and give you peace. And the people of God will say, Amen. Ayok buta sa puntahan. Happy Sunday, everyone. And magpabilin guys, kung mga nag-attend sa retreat, kaya magsulod na ta sa tuwa, post-retreat, kailangan nila tayo mag-report sa headquarters by March. So, dapat mamba na tayo. So,